cholesterol. Correct. Ito yung cholesterol ay connection yan sa high blood pressure. Correct. Yan. Well, yung tatlong yan eh. Ipapaliwanag ko yung connection ng cholesterol, sugar, at saka salt. Ang research studies na sinasabi nila, yung Nara extract na nasa Ikarma, nakakatulong yan sa prevention at saka yung paggagamot o healing ng mga hypertension. Ganun yan. So, yung mechanism niyan, ipapaliwanag ko rin mamaya. Pero isang bagay na gusto ko sabihin, kasi yung mga yung users natin ng Ikarma, within a 2-week period, maraming mga feedback na katulad ng ginawa natin for the past few months, yung diabetes at saka asthma. Within a period ng 2 linggo pa lang, nakakaranas yan ng ginhawa. Okay? Dito sa hypertension, hindi ako naniniwala na ang dahilan ng pagbaba ng blood pressure dahil dito sa immediate effect ng Ikarma. Okay. Ang masasabi ko lang, nakakatulong siya talaga, pero more of the long-term effect ng ang Ikarma. Long-term but permanent. Okay? Yung immediate effect na nararanasan ng mga users ng Ikarma doon sa diabetes is because of the sugar lowering. Ganon. Yung pangalawa is because of the anti-inflammatory, usually do sa asthma. Ito. Okay? Pero yung sa hypertension, okay, kailangan na malaman ng tao na pagka kayo ay nasa good mood, hindi mainit ang ulo nyo, magandang araw ninyo, mas mababa ang blood pressure ninyo kahit hindi kayo inom ng gamot. Okay? Ang masasabi ko lang, isa pa dito sa yung tawag natin ng psychosomatic effect ng hypertension. Pag kayo nasa magandang mood, good mood, ang may iral dyan is yung good hormones So, normal ang blood pressure mo. Kung upset ka, galit ka, o may kaaway ka, tataas ang blood pressure mo dahil doon sa mataas yung hormone na tinatawag nating cortisol. So, yun. Ang pinakamabilis na effect ng pagpapaba ng blood pressure is yung psychosomatic. Yung pag-iisip mo na lang na wala kang sakit, wala kang kaaway, magandang araw mo, bababa yung blood pressure mo sa normal. Ganyan. Isang effect yan ng sasabihin ko, halimbawa ako yung doktor na mataas ang BP mo kasi parang ikaw, yung takot ka na mamamatay ka bukas. Mataas ang blood pressure mo. Pag sinabi ko sa iyo, hindi, ano lang yan marites lang yan, huwag ka maniwala dyan. Bukas, 1 taon ka pa mabubuhay, bababa bigla yung blood pressure mo within the same 24 hours. Yun ang psychosomatic effect ng yung pag-iisip pa lang. Importante yan. So, yung sinasabi ko, iinom kayo na Ikarma, nakakatulong yan long term, pero mas mabisa yung pag-iisip nyo na normal. So pag nag-iisip ka, talaga stressful yan Yun, isang yung tinatawag na yung magic term natin is stress na lagi sinasabi na lahat ng doktor, lahat ng mga bibigyan ng gamot na bawasan nyo yung stress nyo sa buhay. Okay. So hindi ibig sabihin na pagka gumagamit ka na ng Ikarma ay hindi mo na iti-take yung mga gamot mo. Hindi. Na prescribed by doktor. Ganun nga. Ako, personal experience ko. For the past 20-30 years, ako, nakukonsume ako ng mga herbal. Lahat yan. Sasabihin ng mga nagbebenta ng herbal, inom ka nito, mawawala ang hypertension mo. Well, kung akala mo, within 24 hours, gamot ka, ay, baka sino niloloko nyo, parang ganon. Sasabihin ko sa inyo, wag na wag nyo itigil yung prescription medications para sa hypertension hanggat hindi mo na-prove talaga na hindi na tumataas ang BP mo. Ganon. Kasi immediate effect yung mga hypertensive medication. Kahit na sabihin nila may dangerous side effect yan, mas kailangan mo yung normalized blood pressure kaysa yung maglaro-laro ka ng baka hindi na tumaas yung BP mo. Kasi dangerous yung biglang tumaas at meron kang aneurysm, biglang pumutok, wala na. Parang walking time bomb yung sinasabi natin sa ganon. So, importante yon na sabihin ko na wag niyo itigil yung maintenance medication kung meron kayong hypertension. Okay. Etong natural, katulad ng Ikarma, kaya sinasabi ko lagi, long-term permanent effect. Kasi ang problema ng hypertension, meron kayong
abnormal secretion ng mga hormones na nagpapataas ng BP. Medyo matagal gamutin yan. Kaya ng ikarma din yan. Yung isa pa, yung internal vascular damage. Yung vascular damage niya, matagal na nasira yung ugat na yan. Over the past 5 years, nasira na yan, nadeposituhan na ng kolesterol yan dahil sa mataas ng sugar. Yun, matagal gamutin yun. Ngayon, yung inflammatory process na nagkukos nun, kaya man ang baliktarin ng ikarma, pero within a certain time period. Ako sabihin niya, hindi bababa ng 1 taon yan yung gamutan yan. So kung yung herbal anti-inflammatory medication nga, yung herbal consumption for over a year at least, pwedeng mabawasan yung inflammation at bababa ang blood pressure, makikita nyo yung effect yun. Kung tuloy-tuloy ang consumption nyo, hindi 1 araw, hindi 1 linggo, hindi 3 buwan, kailangan tuloy-tuloy lang yan bago nyo maranasan at pwede subukan ng bawasan yung prescription medication. Okay, naghang yung Facebook natin. So paano natin may papapasok si Marcelina Aguyagoy? Pwede ba natin ipasok yun na naka-live dito sa isang dolyar. Pagkatapos mali yung sinapasok mo, dolyar na. Ay, masyado na mahal yun. Okay. So, tingnan natin kung paano dito makakapasok. Naghang yung ating FB. Kaka Edwin. Ayan. So, habang inaayos ni Ka Edwin, mayroon po mga tao na mataas ang kanilang blood pressure. Umaabot ng 160/100. Pero parang normal sa kanila. Hindi man lang sila nahihilo. Okay. Magandang tanong yan. Ano ang normal na blood pressure? Wala namang yung isang numero lang. Ang blood pressure may range yan yung may range from may dalawang numero, yung taas at saka baba. So ang range yan is 90 90/60 to 120/80 ang tawag ngayon. Okay. So meron taong normal sa kanila ang 90/60. Ganun yan. Ang textbook, yung pinag-aralan namin for 10-20 years, textbook value is 120/80. Ganun yan. So, yan ang tinatawag nating range. Kung yung blood pressure mo, mas mababa kaysa 90/60, binatin 80/60, kasi parang hindi ako naniniwala pwedeng mabuhay ng below, mga ganang normal. Kung buong buhay niya, yan ang blood pressure niya, normal sa kanya yan at wala siyang nararamdaman ng mga sintomas. Pero kung tumaas ang blood pressure niya na 110/80, may mararamdaman na yan kasi hindi sanay yung katawan niya doon sa ganun. Pero kung pumunta ka ng doktor at kinuha yung blood pressure mo 110/80, sasabihin sa'yo, normal ka bakit ka nahihilo? Ang history niyan, sanay na sanay yung body niya sa 80/60. Okay. Yan ang normal. So yung 110/80, mataas na sa kanya yun Pero sa libro namin, hindi hypertension yun. Ano ba ang normal range ng blood pressure, Doc? 90/60/120/80. Okay. So, yung sinasabi mo kanina, yung pasyente dumarating na 160/100, ganon, na sinasabi parang niya, walking time bomb na yun. Sabi niya, normal sa kanya yun. Normal sa kanya yun. Kasi, hindi niya alam na hindi talaga normal yan. Hindi pwede ka magkaroon ka ng 160/100. Nasasabihin mo, normal ang blood pressure na yon. Okay? Kung hindi mo pa nararamdaman, wala kang sintomas, ay yan nga yung tinatawag natin walking time bomb. Kasi kung matagal na sa'yo yung blood pressure na yan, matagal mo na ang sinisira yung ugat mo. Matagal mo na sinisira yung kidney mo. Matagal mo na sinisira yung liver mo. So pagdating ng panahon, puputok yun. Pagdating ng panahon, baka bukas na lang, biglang magkakaroon ka ng symptoms Tapos sasabihin mo, hindi blood kasi sanay na ako dyan.
Okay, maniwala kayo sa akin. Yung sinasabi mo matagal na sa yung blood pressure, matagal mo nang sinisira yung internal organs mo dahil doon sa blood pressure na yan. Ngayon mo lang hindi mo naramdaman ngayon. Bukas. Paano kung umiinom pa siya, naninigarilyo, aggravating ano na naman yun? Ay, yun na nga yun nga. Kaya marunong pa kayo sa doktor Parang ganun sa sarili niyong katawan. Kami pinag-aralan namin ng 20 years, tapos sasabihin mo sa doktor, hindi, marunong ako dyan. O sige na nga, bahala ka na sa buhay mo. Gano'n naman yan. Kasi ang internal damage, hindi mo nararamdaman. Hindi malala. Kapag compounded, accumulated na yun, ito yung tinatawag na nating chronic. Chronic, yan ang chronic. Usually mga dangerous na diseases, chronic yan results of a chronic problem. Gano'n. So yung lumalabas natin ng dialysis. Dalawa ang ng dialysis patients Dalawa ang source yan It's either diabetic ka or hypertensive ka. Pwedeng hindi ka diabetic, hypertensive ka, magkakaroon ka ng yung regular dialysis. Dahil, yun sinasabi natin, yung pasyenteng nagpa-check up, mataas ang BP, ay normal sa akin yan. Sige, normal sa inyo yan. Okay. May tanong dito si Doji Cardenas sa Piumantes. Sabi niya, nag-start na ako na mag-take ng Ikarma capsule. Once a day lang, every morning. Pero tuloy-tuloy pa rin yung pag-take ko ng Telmisartan. 40 mg anti-hypertension and generic vitamins. Okay lang pa ba yun? Please, paki-advise lang po, Dr. Glenn Soriano. Yes, good morning po. Very good nga yung regimen na yan, pero tuloy-tuloy. I-explain ko na sa inyo yan Yung sa Telmisartan, ang kuwan naman talaga is, yung mga sartans niya, nagre-regulate niya ng excretion ng yung tinatawag natin angiotensin. Yung angiotensin na hormone yan, gagaling yan sa kidney, adrenal, nasa taas ng kidney natin yan. Okay? Yung angiotensin na yan, yung hormone, yan ang nagpapataas ng blood pressure ng tao. Actually, pag may angiotensin, within normal, sige na mag-secretion. Pero minsan, sumasobra din yung angiotensin na yan at tumataas ang blood pressure na hindi dapat. So, ang gamot ng Telmisartan, yan ang pag-control ng secretion ng angiotensin. Ganun yan, okay? So, parang regulatory na gamot yan okay? So, yung Ikarma, ang ginagawa nun, hindi immediate effect yun Ang ginagawa nun, dahil lagi nasisira yung ugat, protection yan para hindi lumala yung sira ng ugat. Okay? So, dalawa ang tulong yan. Yung Telmisartan at saka Ikarma, kung long term yan, baka possibility na, sa akin, too early to say, pero baka mangyari within the next 5 years, yung blood pressure mo, kahit na hindi ka iinom ng blood pressure medication, baka magiging normal na yon. Hindi ko ma-promise yun. Kasi under observation pa rin tayo dito sa mga medical studies. Kung tuloy-tuloy ang maintenance mo ng mga ugat mo, maaaring kang bumalik sa dating normal na hindi ka naiinom ng mga medication. Ganun lang yan. Pero sinasabi ko, multivitamins kailangan talaga yon. Yung Telmisartan kailangan talaga yon. At saka yung tulong na Ikarma, importante rin yon. Tuloy-tuloy. Itong mga teachers, siyempre, ang mga teachers is stressful ang kanilang trabaho. Katatapos lang nga ng barangay Sangguniang Kabataan eleksyon, puyat yan. Maghapon na nasa eskwela, nagtatali, nagbabasa ng mga resulta ng boto. So, stressful ang kanilang trabaho tulad ni Madam Perlita de los Santos Alvarez, being a teacher. Kailangan ba niyang gumamit ng Ikarma? Kailangan gumamit yan. Actually, masasabi ko, kanina ko pa sinasabi, hindi nyo mararamdaman ang long-term permanent effect within a 24, 48, 3-month period. Okay? After 1 year of consumption at Ikarma, kahit na every day 1 cup of tea or 1 capsule a day, you will see the good benefits after continuous consumption. Sabihin natin 1 year, yun ang importanteng effect nun. Pero kailangan talaga, the most important thing na masasabi ko dahil sa mga teachers na yan is yung stress level na yan. Yung stress level na yan, kailangan i-control yan. Because when you are stressed, your cortisol levels are very high. Yan yan. So, sinasabi nila parang imposibleng i-control ang stress dito sa situation namin. Mga teachers, laging yung matrabaho, yung obligated siya. Pero hindi.
kaya niya naman, stress management ang tawag dito. Isipin niya yung teachers niyan, meron kayong additional income dahil doon sa trabaho na yun. Yung para bang sinasabi ng gobyerno. Okay? So, ang gawin niyo na lang, yung sabihin niyo, isipin niyo na lang na additional income yan. Gaganda yung mood mo. Yun. Yung psychosomatic ang tinatawag ko. Okay? Ang nagiging problema kung na-delay yung bayad, yung nagiging stress ka na naman. Yun na. Pero kailangan talaga immediate management ang gawin nyo. Kung hindi dumating yung dagdag ng income ninyo, i-manage nyo uli yun. O sige, hindi basta darating din yun. Huwag nyo muna isipin. Yung stress management is a way of to control your cortisol levels para hindi yung talagang lumalabas, tumataas eh. Importante ho yan. Hindi lang yung medication. Self-control. Ganyan. Yan ang stress management. Ayun. Napapakinggan tayo ni Barangay Kapitan Sani Hunatas dyan sa may Salaan. So, kapag ka senior citizen na, importante talaga itong ikarma. Yeah, senior citizens is yung ano ba yung age entrance? 60, di ba? Opo. Pero hindi lang senior citizens eh. Alam nyo yung sinasabi ko, ang hypertension usually starts at about 40. Maaga pa yan eh, hindi nyo nararamdaman. Pagdating nyo na 50, 60, doon na kayo pupunta ng doktor kasi lumalabas na yung symptoms eh. Okay. Pero nag-i-start niya ng 40. Okay, so ang nangyayari sa senior citizen sa 60, yung symptoms ng nangyari over the previous 10 years. Ganon. Ang ginagawa na ikarma, pinipigilan yung paglalanon. Kasi continuous naman ang internal damage. So ang gagawin ng ikarma, anti-inflammatory, antioxidation, proprotektahan niya yung mga organs at saka yung internal, yung tawag na endothelium ng mga blood vessels para hindi lalong masira. Okay? At yung mga sira na, dahil sa anti-inflammatory niya, tutulungan niyang bumalik sa normal. Ganun yan. So, mas importante doon sa mga senior citizen na meron ng hypertension na yung sinasabi natin na essential hypertension. Yung essential, parang sinasabi niya, kasama sa edad yun eh. Okay. Para ba sinasabi ng libro, basta tumanda ka, magkakaroon ka ng hypertension. Mararamdaman mo na talaga ang mga sakit ng katawan kapag mga kasukasuan mo sumasakit na yan. Marami naman controversy kasi yung essential eh. Ibang yung sabi na basta matanda ka ng high blood ka, marami naman akong kilalang matanda, senior. Normal pa naman ang blood pressure. So, hindi naman dapat sabihin na kasama sa edad yun. Sa akin, nasa stress management yun, yung lifestyle. Okay. Si Ana Pidlawan, Leonora Cobrador, si Sarlo Gonzales at Marlon Rosal nanonood po sa ating programa. So papaano na natin yung palabas na po natin ang testimonya, yung patutuo ni Marcelina Aguyagoy. Ito po ay may hypertensive din ito, si Miss Marcelina Aguyagoy. Tingnan po natin ang kanyang testimonya. Ako si Marcelina Aguyagoy. Nakatira ko sa Malabago, Mangadan, Pangasinan. Ako edad 72 anyos. Ang trabaho ko sa Account BSW. Ting may tinutos ang midwet namin na mag-dibot-dibot sa mga kabaybayan, pumupunta kami. Ako'y na madalas napapagod pag malayo ang ilalakad ko. Ako'y may sakit na diabetes at high blood. Wala napunta ko dito sa Karma, nagtitika ko dito, biro bumaba ang blood pressure ko at diabetes. Biro maganda na hindi ako masyadong napapagod sa kaikot-ikot sa bahay-bahay. Dati ang blood sugar ko 144. 130 na lang ang sugar ko ngayon. At maraming salamat sa ikarma at bumaba ang sugar ko saka yung blood pressure ko. Umangga na rin yung pakiramdam ko ako nabihikot sa mga kabaybayan. Nawawala na rin yung pagod ko. Yun lang. Kaya mga kababayan ko, kung gusto niyo mapagaling ng mga sakit niyo, kung gusto niyo masibukan ng benepisyo, subukan niyong mag-take ng ikarma para gumanggalan sa kiramdam niyo.
Agoy-agoy. Ang tanong natin dito, paano po nakakababa ng blood sugar at itong blood pressure ang ikarma? Okay, well, magandang tanong yan. First of all, kung mapakinggan nyo to si Miss Agoy-agoy, nag-take siya ng ikarma for, sabihin natin, initially, more than a month ito nag-take siya. Ang naramdaman niyang initial benefit is yung, kung sabi niya, bumaba ang blood pressure niya at saka bumaba yung blood sugar niya. Para siyang magandang pakiramdam. First of all, yung immediate effect na demonstrated by yung researchers na nakikita natin sa mga itong naririnig natin feedback is yung blood glucose sugar yung lowering Kasi totoo yan, within a 2-week period, kayang ibaba ang blood sugar, yung high blood sugar, to normal levels Ganon. Kung anong effect yun dito sa high blood pressure, paano yun? First of all, kahit na sabihin natin kukunti lang, yung malapot na dugo, nanggagaling yun sa mataas na sugar level. Kung isipin niya lang kung inom kayo ng mga drinks na mataas ang sugar, may iba medyo malapot 'yun. Yung, ano ba yung tawag na? Katiba, yung syrup ng ganon. Okay, malapot 'yun Isipin niyo kung yan ang nasa dugo niyo, mahirap itulak yan Mahirap itulak ang yung malapot na dugo dahil mataas ang sugar. So ang ginagawa na ikarma, bababa niya yung blood sugar level. So lalabnaw ngayon yung dugo. Mas madali itulak, mas bababa ang blood pressure. Yun isang immediate effect So, tulong. Yung pangalawang sinasabi ko, una-una is yung psychosomatic ang tinatawag natin. Kung alam natin na magaling ka, kung sabihin sa iyo na isang doktor o isang magaling, isang pare, sabihin natin, magaling ka, hindi ka mamamatay bukas. Ang laki ng tulong yan sa stress level mo, bababa rin. So yung combination ng dalawang yan, talagang bababa ang blood pressure mo. Ganon. So yun ang short-term dramatic effect Yung pangalawa, yung protective effect na ikarma, yun nangyayari niyan Kasi kung laging nasisira yung mga organs, yung blood vessels sa mataas ang sugar, mataas ang cholesterol, kailangan ng protection. Ang ginagawa ng ikarma, para bang sasabihin natin, binabalot yan ng mga cells yung para hindi lalo masira. Kaya nga sabi ko, kung laging ganon, protected ang body mo, ang cells mo, long-term effect, hindi lalala ang blood pressure at baka gumaling pa nga. Yun ang effect ng laging umiinom ng ikarma. Ayun. So, wala pong mawawala sa atin. Subukan nyo lang po itong ikarma at gagaling kayo sa yung mga karamdaman. Malaking tulong po yan. Ang tanong, ito bang tinatawag na hypertension ay disease ba ito, Doc? Actually, kung chronic na, kung matagal na, hindi in itself hindi naman disease. It's something that yung maraming affected na organs is a systemic involvement. Kung systemic involvement nagkakaroon ng mga diseases na connected with hypertension. Kasi kung sabihin natin hypertensive ka, tapos because of yung long standing yung tinatawag na chronic hypertension, nagkaroon ka ng heart disease Ganon. So, yung heart disease yan ang tinitingnan ng cardiologist na yun ang sanhi ng major problem mo. Dahil lagi ka nahihilo, hirap ng magpampang blood po. Tapos, isa pang chronic disease na nanggagaling sa hypertension, sinabi ko rin kanina, is yung chronic kidney disease. Yun ang disease. Yung heart disease is a disease. Okay. So, yung hypertension, marami pang iba nangyayari dyan Pati yung neurological system, pati yung utak, affected yun So, hypertension is more of yung situation sa katawan na involved ng maraming organs. It's a multi-system situation causing diseases in different parts of the body. Yun. Ito yung cardiovascular na tinatawag. Cardiovascular. Okay. Affected mostly is the cardiovascular system And hypertension is one of the causes of cardiovascular disease Number 1, 2, and 3 yan dito sa causes of death sa Pilipinas So ano itong paano anong causes ng stroke at heart attack? Okay, well, kailangan ulit-ulit sasabihin niyo, ang stroke is yung
yung injury or damage sa brain, stroke. Yung bilang yung nagiging baldado ang tao. Brain circulation involved dyan. Yung heart attack, yung atake ang tinatawag nila, is yung sa puso. Kasi pag sinabing yung nasa hospital, inatake. Okay. So, ang susunod sa akin na tanong, ano ba yan? Na-stroke ba o heart attack? Puso ba o utak? You say, hindi sinabi ng doktor basta hinimatay, hindi na natin malaman. Pero importante malaman o kung sa na-stroke siya, pumutok ang ugat sa ulo. O kaya na heart attack siya, medyo pumutok ang ugat sa puso. Okay? So, ang bottom line yan is a cardiovascular problem. Ibig sabihin niya, dahil sa tagal ng merong hypertension yon, yung ugat niyan, laging yung taas, baba, nagkaroon ng parang lamat yung ugat. Kung sa utak, aneurysm, puso, pwede rin ganon. Sa biglang tumaas ang blood pressure, nag-leak yung dugo o kaya pumutok yung aneurysm, yun ang nagiging problema. Yun. Pero yung aneurysm, hindi overnight na kwan yun Hindi overnight yun. Nagde-develop yan over certain number of years na abusado yung tao. Okay. Yun. May connection ba ito sa height at weight ng tao? Yung taas, bigat, taba, payat? Walang direct correlation ng yung proportions ng katawan ng tao doon sa kwan. Masasabi ko na lang is it's more of an effect. Yung hypertension yon causes yung parang abnormalities na metabolic function. So kung may hypertension ka, pwedeng kang yung tumaba, ganon. So isa pang connecting condition diyan is yung diabetes So, most of yung diabetics and hypertensive are obese, mataba sila. So, ang tanong dyan, ano yung cause or effect? Mataba ka dahil ka naging hypertensive o hypertensive ka kaya naging overweight ka? So, it's more of a cause and effect. Malaman mo kung ano ang puno niyan, anong ugat, yung hypertension o yung weight mo. Kasi kung mabigat ka, tataas ang blood pressure mo. So kung mag-weight reduction ka, baka mag-improve yung... Yun, sa mga diabetic, kina-advise ng mga doktor, kailangan magbawas ka ng timbang. Correct. Well, yung magbawas ng timbang, actually, kunyan yung kung sasabihin, ang goal ng yung sa diabetic management, kung weight reduction ka, ibig sabihin yan, yung nagagamit mo yung excess na blood sugar. Kung nagagamit mo yung excess ng blood sugar, hindi mag-accumulate yun in the tissues at hindi magiging taba yun. Ganon. So, yung weight reduction, kung tuloy-tuloy yung exercise mo, nakasama dun sa diabetic management, bababa ang weight mo kasi nagagamit mo yung excess na stored na sugar and fat. Kaya bababa yung timbang mo. Okay. So, good morning. Si amigong Gary Dalisay. Marami ka nang matututunan kay Dr. Glenn Soriano, likewise kay Federico Eco. Tinatanong dito kung ano po yung mga sintomas ng hypertension. Yung mga hypertension. Paano mo malalaman na ikaw ay hypertensive? Well, first of all, i-correlate natin yan sa symptoms. Paano malalaman na ikaw isa tao na meron kang hypertension? Unang-una, yung history mo. Ikaw ba, may lahi ka bang hypertension? Yan ang magandang tanong yan Ikaw ba yung nanay mo, yung tatay mo, yung grandparents mo, pamilya mo, kapatid mo? So, inherited ba yan? Yan ang tanong, magandang tanong. Kayo ba may lahing hypertension? Ngayon, kung sinabi mong, aminin mo sa sarili mo, kapatid ko, nanay ko, lolo ko, lahat sila high blood Gano'n yan. Sige, magpa-check up ka na kasi baka ikaw din kasama. O yung tanong ko, pero doon sa yung investigation na yan, yung symptoms na anong nararamdaman mo ba? Hindi katulad na dati, lagi ako napapagod o lagi ako nahihilo o yung masakit ang dibdib. Yun ang mga dangerous symptoms ng hypertension. Kasi kung dati very active ka, ngayon konting galaw mo lang, parang pagod ka na. Ibig sabihin yan, hindi maganda yung pumping ng heart mo. Hindi maganda yung metabolism ng sugar mo. So, kailangan magpa-check up ka para malaman natin kung yun ang dahilan yan is hypertension. So, yung lagi napapagod, lagi nahihilo, masakit ang dibdib,
yun ang magandang dangerous na initial symptoms ng hypertension. Ayun. Si paring Noel Lumboy, napakinggan mo si Dr. Glenn. Yung mga sinasabi mo sa akin na nararamdaman mo, ito na. Yung sinasabi ni advice ni Dr. Glenn. So, ano yung mga common risk factor dito? Common risk factors ay dito natin sa yung una, minanggit ko na, risk factor, pamilyal. Yung buong lahi mo, lagi may high blood. Smoking, alcohol, litson. Yun ang risk factor. Mahirap ko sabihin yan, pero sabihin, iwasan niya. Madali naman umiiwas Madali maiiwas Lahat ng masasarap, nandun na. Ito ay traditional Filipino diet nga yun. Sinabi ko kanina, cholesterol, salt, and sugar. Sabi ko, ayun tawag nila, stop smoking cold turkey. Yung cold turkey is bukas tigil mo na. Close to impossible yan. Kasi mayroong rebound yan Pag sabihin mo, tinigil mo, wala akong sigarilyo buong araw. Ayos. Pero next week nakasampung stick na isang araw. Rebound yun So, kung binalik mo, mas grabe kaysa yung tinigil mo. Ganon yan ang rebound So, ang advice ko lang sa mga bisyo, sa mga risk dahan-dahanin nyo lang. Ganon yan. Gradual lang. Kung kayo nakasampung sigarilyo sa isang araw, gawin yung 5 muna. Ganon. Maghanap kayo ng yun talagang pinaka yung sigarilyo. Talagang nandun na lahat halos Meron ka naman na yung ways na pwede mo i-distract ang sarili mo doon sa yung sa sigarilyo lang. Kung masyado kang busy, hindi mo naiisip yung sigarilyo Ganon kung oras-oras nag-isip ka sigarilyo, parang wala kang ginagawa. Sabi nila para nakakatulong daw dito, less stress daw yung paninigarilyo kung sobrang nag-iisip. Yung pasyente natin last week na naalala ko, sabi niya, hindi na ako umiinom Naiiya ako kay paring Orly. Hindi na kami umiinom. Sabi ko. Sabi niya, retired na ako. Sabi niya. Iniiwasan si Orly. Yung pasyente natin dito kanina, nandito lang. Nung narinig niya yung 160/100, ganun ang blood pressure niya palagi. Umalis na. Ayaw ko. Kung babalik, kung natakot na. Good morning kay Sir Napoleon ko at kay Marites Soriano. Marami pa tayong pag-uusapan dito. Hindi pa natin tapos itong mahaba-habang topic ito. So very interesting ito kasi lahat tayo talagang dito hypertensive. Kung minsan, Dok, paggising ko ng umaga, nagtataka ako dati-rati pagkagising ko 120, 80 o kaya 110, 80, gano'n. Nung isang araw, nabigla nga ako umabot ito ng 160 over umaga? Oo. Sabi ko, posible, wala rin ako nararamdaman. Exciting siguro. Nung inulit ko, naging 167. Sabi ko, bakit mas lalong tumaas? So, tinitingnan ko naman yung, kung mahina yung battery, okay lang naman. Pero maganda yung pulse, lumalabas doon sa masasabi ko. Kasi usually umaga, yung bagong gising, maganda yung yan ang baseline, magandang blood pressure. Kung pagising mo, mataas ang BP mo kaagad, masasabi ko lang, maganda siguro na panaginipan mo. Kaya tumaas ang blood pressure mo. Maraming ganun. Ang ginagawa ko, kapag nagka-ikarma na ako, kasi paggising ko, ikarma na bago ako matulog, ikarma. Paggising ko, ikarma. Kasi kapag nag-ikarma ako, talagang mag-i-exercise ako maglalabas talaga ako ng dumi ko. Yung sabi niyo, yung bigla, yung paggising mo ng umaga, na mataas ang BP, well, ako, tatanungin ko, anong circumstances na parang sira-sira ba ang tulog mo? O masamang panaginip mo? Maghintay ka na mga 1 oras bago mo kunin uli. Huwag ka munang kumain, huwag ka mag-exercise. Check mo uli. Kung bumalik doon sa normal, sa panaginip na paano yung pagkatulog ka bigla kang magigising dahil lakas ng palpitation ng mo? Yan ang isang cause din ng pangit ng blood pressure mo sa umaga. So, ako, sa mga advice na... Hindi, habang natutulog ka, pag sa madaling araw, mararamdaman mo yun na parang, palpitation. Palpitation, lakas, kumakabog talaga. Well, kailangan i-diagnose niya ng tama. Kasi, isa pa, palpitation is not really yung heart palpitation. Kasi, yung maraming tao sinasabi, nagpapalpitate yung puso ko parang kumakarera, mabilis. Sabi ko, well, kailangan mo i-differentiate talaga ang palpitation versus muscle twitching. Dito sa dibdib, maraming tao na lang,
kung check mo yung pulse mo, kung mararamdaman mo, ang bilis ng tibok, kunin mo yung pulse mo, normal naman. Yan yung muscle dito sa dibdib mo. Nanginginig. Kaya kung minsan meron yung gumagalaw. May muscle dyan na gumagalaw. Kala mo puso mo yan. Yan pala, hindi. Yung muscle pala yun. Kala mo puso. Check mo yung pulso mo. Kung normal, tibok, 80 lang, 1 minuto. Tapos dito, gumagano. Muscle na yun. Hindi yung palpitation yun. So, wag na kayo mag-nervyos. Wag na nervyos. Wag lang kayo mag-nervyos. Dahil sa twitching ng chest muscle mo, atakihin ka. Dahil na nervyos ka. Stress management nga lang uli yan. Okay. So, marami na naman tayo natutunan. Tungkol po dito, sumpahan natin alagaan ang ating sarili, ang ating kalusugan sa pamamagitan ni Dr. Glenn Soriano. Your parting message, Doc? Ito, sa Tabagi, today is November 4, first Saturday of the month. Ituloy natin itong topic na ito next Saturday. So exciting nga ito. So ihanda niyo yung mga tanong niyo for next Saturday morning, November 11. Tuloy-tuloy ang excitement, tuloy-tuloy ang knowledge natin at education para sa inyo. Yun sa mga high blood dyan para madaling bumaba ang blood pressure nyo. Makinig kayo next week at handa nyo yung mga questions nyo para sagutin natin yan. I-karmatize mo na. Karmatize. Para mas maganda. Makakatulong talaga sa atin ang i-karma. Kasama po natin sa technical side si Ka Edwin Inong. Ako po ang iyong kaibigan si Orly Navarro, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ. Ako po ay isang retired DSWD Baker Service. Nagtuturo po ako 8 o'clock in the morning to 4 o'clock in the afternoon po sa 40 pre-scholars na malilikot po. Isang araw, wala na akong sigla dahil naramdaman ko na ako ay nanghihina kung minsan. Nagiging bugnotin ako sa mga bata. Pagdating ko sa bahay, gusto kong kumain, wala pa akong gana. At saka, hindi po ako makabawas ng tama. Kaya sumasakit po lahat ang mga balangban ko. At marami pang ibang nararamdaman ko. Isang araw po ay nakinig ako po sa radio. Kasi mahilig po ako nakikinig sa radio po. Nandyan po si Sir Orly. Doktor, sabi niya, maraming sa kayong pasyente dyan sa labas naghihintay po sa inyo. Nabanggit po si Dr. Glenn Soriano po na palaging ikarma ang sinasabi ng mga pasyente na narinig po. Para mag-interest kami dyan po, yan na po siguro ang gamot na hinihiling namin na makatatambal po sa aming sakit sa katawan. Sa more than 2 weeks na paggamit ko po ng ikarma, naramdaman ko po na gusto ko nang kumain. At parang sumasakit po itong mga balangban ko na gusto niyang talagang pilitin ako na magbawas. Nung nakabawas ako, ay nakaginhawa na ako. At saka itong mga sakit ng karamang ko, yung mga maging bugnutin ko, gumaan po ang pakiramdam ko. Mula noong na-meet ko po ang ikarma, hanggang ngayon po, ikarma na talaga po ako. Mahalagang paalala, ang ikarma narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Siak ni Clary Gallardo, may sanga fitness instructor. Doble nga panaganad iti masapul tata. Isu nga napigsa nga pamagi iti masapul tayo. MX3 capsule with proper diet and regular exercise. Ganado ak everyday to guide my students gaputa iti MX3 agdaan iti alpha, beta, and gamma nutrient. Kadwakon manipod idi. Bilibak ditoy. MX3 helps me look forward in doing what I love the most. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3, tunay, natural at original. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment at Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus Camphor is the generic name of Aldrich Pauliniment. If symptoms persist, consult your doctor. Ahoy! Kidney care time!
maikwento niyo po paano kayo natulungan ng Kidney Care at yung karamdaman niyo ho. Ako ay si Aida Canlas, 65 years old na ako. Ako ay may karamdaman na hypertension at may bato sa gallbladder. So, nakainom na po pala kayo ng Kidney Care. Ano pong masasabi niyo sa paggamit niyo nito? Sa awa ng Diyos, maganda ang talab sa akin. Simula na sinubukan ko ang pag-inom ng Kidney Care, nawala na ang mga kirot ng aking tagiliran at sikmura. Ako ay lumakas. Kaya naman, araw-araw na akong umiinom ng Kidney Care. Salamat sa Kidney Care. You care? We care! Kidney Care! DWIZ Manila, DWIZ Palawan, DWIZ Dagupan. DWIZ can now be heard anytime and anywhere. Just download the DWIZ app on Apple Store and Google Play Store. Get updated with the latest news in and out of the metro and participate in the discussion. For high appraisal and quick processing, avail of a City State Savings Bank jewelry loan. It's the handy, perfect solution for your temporary medical, educational, business, and other needs. Get a jewelry loan at only 2% per month and for a term of 6 to 12 months. Just bring one valid ID and proof of income. Your precious jewelry would be insured and there are no hidden charges involved. You've saved for and invested in jewelry for such a time as this. Let City State Savings Bank lend you some of the cash it's worth for when you need it the most. Inquire now at your nearest City State Savings Bank branch or call 8470-3333 or visit us at our Facebook page. Kaming malalapitan, handa kayong tulungan at handang paglingkuran. City State Savings Bank, kayo'y paglilingkuran. Sa City State Savings Bank, aming pangangalagaan, ang tiwala yung laan sa inyong pangangailangan. Kami ay malalapitan. City State Savings Bank. City State Savings Bank. Member BankNet and PDIC. Modern living na ang working Filipino millennials sa Phillennials. Natutulala ka na ba dahil hirap kang budgetin ang allowance mo sa isang buwan? Sinabayan pa ng mga online budol sa Lazada, Shopee, TikTok at kung saan-saan pang online store na hindi mo namamalayang na-check out mo na pala? Naku be, best friend mo ko dyan. Narito ang mga tips ko para makasurvive kang mag-isa. Una, alamin ang iyong wants and needs. Matuto kang balansehin kung ano ang mga kailangan mo at dapat mong unahin para maitawid mo ang isang araw. Pangalawa, bumili ng pasok sa budget. Kung talagang hindi mo mapigilang magpabudol sa mga online store, i-add to cart mo na lang muna lalo't hindi mo pa naman kailangan. Pangatlo, change your lifestyle. Baguhin ang buhay na nakasanayan noong kasama mo pa sina mama at papa. Matutong mag-adjust ng naaayon sa sitwasyon mo. Pang-apat, gawin ang 50-30-20 rule. Ayon sa budget scheme na ito, 50% ng iyong sahod ay dapat mapunta sa necessities gaya ng bayad sa upa ng bahay, pagkain, pamasahe at konsumo ng tubig at kuryente. Ang 30% naman ay dapat mong ilaan sa iyong lifestyle choices. Siyempre, huwag mong kalimutang mag-enjoy habang nagtatrabaho. Paglaanan mo rin ng budget ang iyong hobbies at ang food trip at siyempre, gala. At ang natitirang 20% ay para sa iyong savings. Ayon nga sa kasabihan, kapag may isinuksok, may madudukot.
Panglima, maging praktikal sa pamimili. Hindi mo kailangan ng branded na produkto kung pareho rin naman ang bisa at gamit nito sa hindi kilalang produkto. Hindi masamang mabuhay mag-isa, ang masama ang ubos. Alamin ang mga bagay na ito ASAP ayon sa pag-aaral. Narito na po ang home remedies para sa mga bad breath. Alamin po natin ayon sa pag-aaral. Nilalayon ka ba ng kausap mo dahil nakakaamoy sila ng tila isdang bulok kapag nagsasalita ka? Malamang sa malamang, meron kang tinatawag na bad breath. Ang pangit lang po sa bad breath, hindi siya naaamoy ng mismong taong may bad breath at kailangan pagsabihin ng ibang tao. Kung wala kang pera para magpakonsulta sa mga dentista, narito po ang home remedy para kahit paano ay hindi mangamoy paa ang iyong hininga. Ayon na rin sa website na selecthealth.org. Una po ito uminom ng tubig sa tuwing nararamdaman mo na natutuyo na ang iyong bibig dahil ang laway ay nakakatulong upang mapigilan ang smelly bacteria na dumami. Pangalawa po ito, magmumog ng maligamgam na tubig na may asin sa loob ng 30 seconds bago ito iluwa. Ulitin kung kinakailangan. Gumamit ng apple cider vinegar kung amoy sibuyas o bawang ang iyong bibig dahil natatanggal agad-agad ng apple cider vinegar ang mabahong amoy na are. Maglagay lamang ng 1 hanggang 2 kutsarang apple cider vinegar sa isang basong tubig bago ito imumog sa loob ng 30 seconds. Kumain ng prutas at gulay, partikular ang mansanas, celery at carrots dahil nakakatulong ito upang maging fresh ang hininga. Habang ang orange naman yung orange ay nakakatulong upang mag-produce ng laway ang bibig na siyang lalaban sa bad breath. DWIZ! Only in the morning! Walang tilay 14 minutos kasumpalan na alas 7 kabuwasan. Panangipatuloy na programa tayo early in the morning. Kay Bayonisisya so amigo yo, your one and only say kabusol na saray balasubas matatakawad gobyerno tanjad sa syudad. Inarubalot na saray nalalamustan mananisya eda katuan. Balasubas matatakawad gobyerno tanjad sa syudad. Oh, ano yun? Doble-doble na naman tayo dyan. Ha? Doble-doble na naman tayo. Doon sa Facebook pa natin yun. Sumisingit uli. Okay. Aron niran impormasyon na balita ada sayan na programa tayo. Walalay reinstatement order. Walalay reinstatement order na Attorney Chopilo Guadis III makapawila tatoy gagimira bilang LTFRB chairman. Nanunutan nyo walay expose na John Tumbado ibabagan wala ray nagagawan malaknaban anomalya ed sayay LTFRB Land Transportation Franchising Regulatory Board yauna abot iraratan kantidad niya 5 million, 3 million to 5 million pesos tapiano na issuean ira na sarayay tatawag untiran prangkisa prangkisa tate gagimira. So lapod satan sinuspinde dan Presidente Bongbong Marcos si Attorney Chopilo Guadis III. Amay suspension at ati gagimira preventive suspension normal process itan no walaray allegation da sakay empleyado na gobyerno lautlad sakay opisyal na gobyerno
ya wala irereklamo at satay departamento to o dino opisina to, kailangan suspendian while manggagawara na investigation. Akin at napag ya suspendian. Iyarawim, iiwas mo. Tapyano, aga makapan coerce, aga makapan intimidate, aga makapan haras, aga makapan suppress. Makapan suppress na sararatay evidence kontra at sikatunya. Agto na haras iraratay tawag ang tiran na witnesses. Agto na coerce talarat ta na tatay gagimira. Tan tulami binibila to coercion, harassment, di arum niratan ya nayarin na gamit sa opisina to niya para sa rarayan nagagawad investigasyon. Kanyan nakaukulan so preventive suspension. O after sa rarata na suspension nan wala so pambabawi nan dyan tumbado at sarara may allegation tan akusasyon to kontra at kinan attorney Chopilo Guades III tan si Secretary Jaime Bautista na Department of Transportation sigagan ya akapasnok iray kung kabiyangan na saya kongreson mani-imbestiga at satan niya eksposito niya at aga man kinso ibabagato man salat-salat irarata ibabagato tan mantitila at ati gagimira apasnukan si Congressman Marcolita tan in move to abitlan na pancontempt at kinantumbado tan si Katoso ingkulong. Ingkulong. Papapawayon na ni actually, iskultan, tapyano makapambuto, so laman at probinsya to Zambales, in wave to lame right to waman ni akakulong. Si Guantano, Pimoela, pero ingkulong da, more than 10 days ingkulong da. Alapot satan niya pantitila to, at sararata ipapalapag turan aligasyon na akusasyon to kontra ad kinan LTFRB Chairman tan si Secretary Bautista. Lapod satan, walala so special order ya inisyo na Department of Transportation, Special Order number 2023, subject reinstatement of Assistant Secretary Chopilo Guades III as Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairperson, November 3, 2023. Nan karuman niya ay pinirmaan order, special order number 380. Inisyu ya nan karuman November 3, 2023. Index Agency and Best Interest of Service, Assistant Secretary Chopilo Guades III is hereby reinstated as the chairperson of the Land Transportation, Franchising, and Regulatory Board, effective November 6, 2023. So no agaw na Lunes, umpawila, manasyumla bilang LTFRB Chairman. In relation thereto, Special Order number 2023-353 dated October 10, 2023, designating LTFRB Board Member Attorney Mercy Paras Lines as the officer in charge, LTFRB Chairperson from October to October 10, 2023 to October 9, 2024 is likewise repealed effective November 6, 2023. For information, guidance, and compliance, Secretary Jaime Bautista. Pirmado tuta na tati gagimira. So, reinstatement order
kinan Chairman Chopilo Guadis III. So, malinaw la, Tatay Gagimira, malinis, alinisan la, sungaran ng Chairman Chopilo Guadis III at satay aligasyon ng Jan Tumbado, tan sa may sakay at sararamay transport group, ya Manibila, ya aya at walamat so ingungot to at kinan Chairman Guadis, lapulantid aga na pagbibigyan at sararamay kekerawan to o dabitlan ahinsya. Kanya no, say pantaktakot to naman bilang agtunaala iraratan so demands to at kinan Chairman Guadis, man stage na sa strike. Ha? Nationwide strike kanto ang gapota wala may magnificent 7 ballot ya grupo mo't na sararaya transport group yaon susuportat kayo ng Chairman Guadis katuno man strike may Manibila ya grupo uman pasada ballot iraraya so kabyangan na magnificent 7 so ang kapikwintalan lamang may gagawin ton nationwide strike. Ang bulat man, yung aligasyon ka na akusasyon, ng Tumbado. Kasumpalan na sa may unta niya ng patawag na press conference, in-expose to, ng kanunot. Wala may tatawag ng remorse tumot na tan, binabawi itong tampol. Yaara man, dala lang daw ng sama ng loob. Diba? Dadamit sa Sbindan. Suspendidong tampol, pero natan reinstated. So, sa clear indication, ya anggapoy katuan iraraman so aligasyon, akusasyon ng Jan Tumbado. Batantutan natan, nasikato at ken under oath. Talagang sa kwanto amin ibabagato at puro katuan. Insan natan, mambabalingaan so balikas to. Akapasnok si Congressman Marcolita in move to for contempt si Tumbado kanyan akulong. Amay na nakusa si gato'y akulong. ...24 minutos kasumpalan na alas 7 kabuwasan. Panangipatuloy ni na programa tayo early in the morning. Kaiba yun siya sa amigo yo, your one and only. O nang nangyuraraya teacher sawa. Ya no kada eleksyon at si kararaya Tatay Gagimira suwa wadta niya kabyangan na saray board of canvassers, board of inspectors, tan si Karamot so na aakusaan niya lanang sararatay kabyangan na kunayban sud sararatay ipapalapag iran na sa ulan o nagagawan na sa ulan na Tatay Gagimira. Are teachers sa si kararaya so naaakusaan na untan. Only in the morning. Nakil ya irireklamo nasararaya kabyangan, nasaray candidates as well as saraya kabyangan, nasaray supporters na abitlaran na kandidato. Talaran na nyo, tawalay mamaplanon mangipile na complaint. Sa kilatan si Wilby Akeng Perer. Yagdim bilang ilaramay butos to. Ta ang gapukuno ang gapukuno akapilan Akeng Perer, Akeng Labat. Si katuman si inkargato ya nickname to certificate of candidacy to niya. Talagang desidido ya ibabaga to. Watala sinsyalan ng kasusak. At pailak lang na complaint ko tapi ararayan na teacher at na idang kumut ira nasararaya untan iran leksyon kanto kanyan na numaminsan kasi pero Los Venos
wala raramay, siyempre, nanti igaganggan na mayor, igaganggan na atagaya opisyal to, yakakumplot na sa iya mayor, tapiano na ipalusot to, rarate barangay candidates to, kapitan to, tapiano nagamit to tanaani, sa tay untumbukiran eleksyon. Sayang, irarate profesyon nyo, no napatunayan niya si kayo at akikumplutan, kunaybans, sa raratan. Si kayo ran teacher dapat, pero los menos, kung kulang mata, alawan namin. Sa teacher kasi si katura raya, so kaiba tayo, ang talaya, tawagan dayon pagbabago. Pagpabago. Alawan sa may tagabura ng buto. Huwag na kayo magsawalang kibo. Bilang natatakot mo't iralante. Tanong tayo lang. Singamot hama si may mahigaganggan. Man-nervous mo't. Kaya lang, paglaban nyo ang inyong karapatan. Huwag tayo magpaloko. Di po ba? Walang tilay, 28 minutos, kasumpalan na alas 7 ada kabuasan ng nangyumot siya sakripisyo na sakaya teacher. Yasikato at akut-kut na uleg while performing poll-related duty. Haditan ada saya agawa ya barangay and sangguniang kabataan eleksyon. Akut-kut na uleg ng Oktubre 30. Anatan, medyo walalad full recovery ito. Balikas na sa kabiyangan na Commission on Election ng anatan niya ago, November 3. Sakaya at saray limaran insidente ya agawa bansa, kabiyangan iraratay teachers while on full duty for last Monday's barangay sangguniang kabataan eleksyon unong the Department of Education. Si Maha Chakri Indon, election officer na Sampabian, ditan bale na Sampabian. So ang ipalapag ya si Benji Dakanay, 52 anyos, sa kaimot ya teacher na Sampabian Integrated School at barangay Inmalog, San Fabian, at accompany at loob na Sanagaw ditan at Region 1 Medical Center tan initdan na samay anti-venom injection. Jad interview si Indon, so ang ipalapag ya si Dakanay at kinut-kut na uleg ya singa karokoy tangkabalag na samay fluorescent. Singa saya microphone mi. Untang kabalag at ato'y gagimira. Nini fluorescent dando koy. Laki. Balbalag yung fluorescent mi dyan. Ganoon talang mulmulag kamula. Uleg tanay. Si katoso kinut-kut na uleg ya karukoy na singa fluorescent, kasumpalan niya accidentally atalapos to lugan niya mandra-drive na say motorcycle to kapalanduyan ditan abitlan na balay ditan din malog nakarkumulatan talagang nakintan singa hili itan niya area oras alas 9 kabuwasan ng Oktubre 29. Say uleg described as brownish dark. Dan umbubultang karsada na kabuwasan. Kabuwasan itan umbubultang karsada.
si Dakanay at paulamat Francisco Agbayani Elementary School at Barangay Bulawan sang karawian niya tan Mountain Village walad Palandiya ni Palanday hitan at bale na sampabyan tapyano ibiyahe to kumun iraramay eleksyon para pernalya parad barangay and sangguniang kabataan eleksyon. Si Katoso inya Saindiman bilang chairman na electoral board. Si Indon sang ipalapag ya si Dikanay at agtuanta ya jad unaan agtuanta ya si Kato so aket-ket na uleg until si Kato at nalmay bukor tulo ya kadukulya for a few moments at the mountain road ita nagkapalandayan paunla dabitla ya barangay dan si Kato so imasmasan anang nang to ya walay ket na uleg samay salitunya ani kawanan niya salitunya tan nananap na saya kaiba to ya nayarin na makasupsup at samay binom at samay sakit to niya sugat to niya salito tan sumpalantutan ay tinandok tandok sa tawag na saman at tinawagan to sa school principal tan batik mo di man na dabitlan location to tan impatik at hospital tan nalmuan niya si Dakanay at si Katoso man uta na uulaw at na iirapan niya unengas legan niya tatambalan na sa doktor si Dakanay in kwanto ya gabay ko ni siya so man assume bilang chairman duty to at sa atay eleksyon bang balot sa principal at agtula pinayagan ditangkala hospital for observation. So enter da namin so nakaukulan niya tulong kuanon Attorney Marino Salas sa Comelec Provincial Election Supervisor na luyag tayon Pangasan. Si Indon sa ikuan niya sa Comelec ang itermat na sa Financial and Medical Assistance Kenan Teacher Dakanay. Sa DepEd at ang itermat na pabano, paimano sa teachers, sinong nasaratay personal accident insurance policy, ya inisyo na government service insurance system, ya sikara, so makapan-file, makapan-claim within 60 days from the date of the accident. Sa DepEd personnel, at na-claim to raratan sa accidental death of dismemberment of up to 100,000 lega niya sara may mansasapod at accident-related injuries at makapampilmet na medical reimbursement for up to 30,000 pesos. Ano nyo pararatan mo tawa, yung sakripisyo na saray mamaistra. Kanyan si kayo, no wala ratan, so ibabagat si kayo na sararate, maimprobinsya, mapirsaran, totoo, opisyal, agyo lararatan, ira, uunoren, tasay nunot yo, ay profesyon nyo, a very noble profession bilang sa kaya teacher. At perdiin nyo labat, at mulagya kantidad, jaiter, nasararatay wadtan iran na totoo ya gabay dan sa ulan, so resulta na eleksyon niya gamitan iraratay teachers. Kanyan saya marakaplante, kaiba kayo at pagbabago, agkila man papaluko at sararatay kabyangan na saray opisyalis na gobyerno. Lahat sararatay mayors, congressman, governors, yaman di dikta at kasiksikanan nyo, tapyano man nyo braan so resulta na sa eleksyon. Rentay sa 6 minutos, kasumpalan na alas 7 kabuasan, o dyan nire pangabat malalapod saray, manangan tabay.
ni Eunice Anayasan, may isa nga food attendant. Tatta nga nagsubli iti sigla iti turismo dito inayon tayo. Everyday, nag-cater kami iti aduma-duma nga event. Baliwala iti bandog ko because I love what I do. Inayon mo pa iti proper diet and regular exercise ko. I also take MX3 capsule. Food no, natural, kan original. 100% ti serbisyo nga maitud ko. MX3 helps me give my all in everything I do. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Be MX-traordinary with MX3. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment, at Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus Camphor is the generic name of Alblitz Pauliniment. If symptoms persist, consult your doctor. Tara na tumasyal sa ating pinagmamalaking 100 Islands National Park. Subukan ang mga bagong amenities at activities katulad ng zipline, rappelling, wall climbing at helmet diving at mag-cliff diving sa Imelda Cave ng Marcos Island. Halina at mag-overnight sa bagong guest house sa Quezon Island. Mayroon din tayong bagong 2-story pavilion, floating cottage at mga gazebos. Isama po ninyo sa inyong itinerary ang 3 most developed islands: Quezon Island, Governor's Island at Children's Island. Tiyak nahahangaan din ang ganda ng Quirino Cave, Romulo Cave, Imelda Cave, Cathedral Cave, Coral Garden, Bat Island at Cuenco Tunnel. Welcome sa New 100 Islands. Hahangaan, babalik-balikan. I choose 100 Islands. I choose 100 Islands. Alaminos City, para sa lahat. Alaminos City, para sa lahat. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Ahoy! Kidney Care time! Maikwento niyo po paano kayo natulungan ng Kidney Care at yung karamdaman niyo ho. Ako ay si Aida Canlas, 65 years old na ako. Ako ay may karamdaman ng hypertension at may bato sa gallbladder. So, nakainom na po pala kayo ng Kidney Care. Ano pong masasabi niyo sa paggamit niyo nito? Sa awa ng Diyos, maganda ang talab sa akin. Simula na sinubukan ko ang pag-inom ng Kidney Care, nawala na ang mga kirot ng aking tagiliran at sikmura. Ako ay lumakas, kaya naman araw-araw na akong umiinom ng Kidney Care. Salamat sa Kidney Care. You care? We care! Kidney Care! Makisali sa mainit na talakayan sa Karambola. Live na napapanood ang Karambola via DWIZ 882 Facebook page. Maaari ninyong ipadala ang inyong mga komento o opinyon sa aming mga text line 0908-136-6060 o tumawag sa aming hotline 470-1750-54. Karambola Nationwide! Kami malalapitan, handa kayong tulungan at handang paglingkuran. City State Savings Bank, kayo'y paglingkuran. Sa City State Savings Bank, aming pangangalagaan, ang tiwala niyong laan sa inyong pangangailangan. Kami ay malalapitan. City State Savings Bank. City State Savings Bank. Member BankNet and PDIC. Mga gamot na within your reach sa Kitchen Medicine. Pagod ka na bang habulin ang iyong hininga dahil sa higa? Mabigat na ba sa bulsa ang dami ng inhaler na nauubos mo sa loob ng isang buwan? Pwes, sasabihin ko sa iyo ang mga pagkain na makikita sa inyong mga lamesa at kusina na maaaring makatulong upang hindi lumala ang iyong higa. Gusto mo bang i-chika ko sa iyo ang mga pagkain na tutulong sa iyong labanan o maiwasan ang pamamaga ng iyong alveoli? Siyempre, gusto ko yan. Unang pinakatrending na golden sibuyas. Siguraduhin hindi ka papahiyain ng sibuyas. Only in the morning. 40 minutos, kasumpalan na alas 7 ada kabuwasan, panang ipatuloy na programa tayo early in the morning, Saturday edition. Antayo kasi, amay-amay, iraraya akayurong iran opisyalis, ya agdala gabay banan, agdala gabay banan, so araratan niya yurungan, pipatuyan dararatan niya yurungan. Anto kasi, sumasamit ditan,
ada sararatan niya yurungan napakapanyari. Nakaupo ako, naiinggit sila. Silang nais na pumalit sa aking upuan. Ayaw kong tumayo sa upuan ito, kahit ito'y sinusurot at inaanay. Ang upuan ito ay para sa bantay ng punong ang ibinubungay kayamanan. Nangangamba ako kung uupo sila, baka ang puno ay lalong mapabayaan. Aha, sirin ha. Baka raw mapabayaan yung puno. Ang binubunga niya ay kayamanan, kaya ayaw nilang bitawan. Ha? Ayaw nilang bitawan kasi ang puno, ang upuan na nagbabantay sa puno. O, di ba? Ang binubunga ng puno ay kayamanan, kaya ayaw niyang bitawan yung upuan. Early in the morning. Mi patuyan ira tate gagimira edsatan. Kanyan wala rin sa ulan, wala rin sa liwan, wala rin takutan. Usa rin dalatan, guns, goons, and money. Good morning kay Dr. Vicente Bernardo, Attorney Remark Rabanso. Good morning, Engineer O.G. Cornel Bentinilla. Okay? Mayamay, irarayay wajaran na viewers tayo, listeners tayo, texters tayo, sayan programa tayo na early in the morning. Kanyan magano lang bungat. Nakakartula lamot may Facebook ko dyan mambalang. Mambalang. Okay, nya, nalmutila. So, mambasa tila lamot na saray viewers and aray texters tayo saya na programa tayo. Si Josephine Magdalena Diaz. Josephine Magbanwa. Josephine Magbanwa Diaz, kanto, ito lang pang masasabi ko, Idol. Ikaw ba naman, nakaupo ka lang, sumasahod ka ng malaki. Relax na relax, Idol. Kanto, ganun ba? Sige. Si Flor Bautista. Si Marites Sabala Silang. Si Augusto Ballesteros, ditan Poblasyon Bugalyon, si Ariel Bugayong Tamayo, si Marites Ramos, kanto, yang ikarma effective talaga yan, proven sa akin, mother na 80 years old, yan ang iniinom niya, sayang, hindi ko nabasa kaagad. Anyway, thank you, Marites Ramos. Si Lita Santos, si Nelson Obido Ligo, watching from Bangusbil, si Madam Jinjinki Alagadan, Manumpol Alagadan, at saka si Lovely Mercurio, ang sara may wadan at socialite. Sayang, hindi ko nabasa, wala na po rito si Dr. Glenn Soriano. Si Roselma Aquino, si Felipe Magat, GR Mamaril. Ay ibabaga ng Josephine Magbanwa Diaz, sa ikwantulantit. Ikaw ba naman na nakaupo ka lang, sumasahod ka ng malaki? Relax na relax kanto. Ano ba yon? Opisyal o yung mga tambay na sinasahuran din ng gobyerno? Di ba? Meron yan mga tambay. Ararayay tambay, aglamanta trabaho. Si katoy iidan na ayuda na gobyerno. Di ba? May kunulanti. So, pamilya to, anak to. Alapod, propor kuno sa gobyerno. Kanyan, ang gano aglaman trabaho, iraratan, paupo-upo na lang.
gidanda na sa ayuda. Na si manner saray opisyal, agda iter latan niya abitlan yurungan. Pampapatuyan datan, singasama agawa ditan at barangay Bayawas. Kakasumpal yan ng talumpati at ati gagimira may non-floor mata. Impalapag to plataforma to. At saray kabarangay to, nanlimasor, tamampalas, na siyempre nalingat ang putang, pinaltog, na Magdulya, Hilido. Ano, pinaltog, na sa may kaiba ng Magnolia, Hilido, si Kagawad, Pudoy. O, anto agaway. Kulong ira, atalo nira. Agdagabay, iter, atate gagimira, suyurungan na pakapanyari. Tamasamit, itanya yurungan na pakapanyari at ati gagimira. Tasamay babantayan to at mambubunga na kayamanan. Ditan. Noel Mejia, ditan at bunuan gesat. Tan, okay, paniraraya. Wajan texters tayo ada sayan programa o yung si GR Navarro Beldiplor Jr. dyan sa may Albay, Bicol, sa Bicol, yun. Kaibak mo ya dati DWIZ kwanta no sana nila ni stasyon su Kolanto, pero talagang nanangnang ko na walay pagkarelasyon mi ta akin, parihas kami magkanoo, magkanoo. Okay, si Engineer Bobby Llamas, si Tonton Llamas, di bale marami pa rin pagkakataon, di ba? Marami pa rin pagkakataon para manilbihan at tumulong. Walang tilay 49 minutos kasumpalan na alas 7 ada kabuasan. Natan manaya ya agaw. Natan ya agaw. Unsabi at ate gagimira may bangkay. Bangkay ng Angeline Aguirre ditan ada barangay Balagan, Bimaloy, Pangasinan. Aya si Angeline Aguirre ayaman so OFW di man ad Israel. Yagto imbatikan iraraman su kukumisanturan amo to at kaiba ya apatoy nasaray kabyangan nasay Hamas. Unsabi su bangkay to malapo od Israel isumpot datan ad barangay Balagan, Bimaloy, Pangasinan at sayan agaw na Sabado. Walay heroes welcome yagawaan at kinan Angeline Aguirre. Diman da sare activities walay drum and lyre at samay arrival na saray guest at oras na alauna yanggad alauna imidya nangaram. Tan walamot so blessings and prayer, officiating priest, Jada Bimaloy, Pangasinan, say pangiter na say mensahe ng Mayor Pedro Merera Jr., Local Chief Executive, si Congressman Mark Cujuangco, Congressman na 2nd District, si Congresswoman Maria Rachel Arenas, bilang chairman at ate gagimira na sararatay kin adabik tao si Honorable Governor Ramon Gico III, mensahe mat ng Arnaldo Ignacio, si Ariel Ignacio o Arnel Ignacio na administrator na Overseas Workers Welfare Administration, si Honorable Hans Leo Kakdak, officer in charge na sa Department of Migrant Workers, dan awarding of check tulong the pamilya ng Aguirre kay balatan si Arnel Ignacio at ate gagimira. So ata na program and activities
ada satay isabi na bangkay ng Angeline Aguirre malaputan at Israel. Itdan na heroes welcome pinablimiran dumeringel. Okay. So, Kapitan Raul Saison, good morning. Si Josie Gorospi Soriano. Good morning, classmate. Recover mo laman su account mo. Kung bilang wala ratan su manchachat at si kayon manpapatulong ipajikas at gagamitan su ngaranan Josie Gorospi Soriano. Agyutang kuno i-entertainan ta ahak iman su account to niya. Ditanbat at mga dan si Edgar Tanziri sa Yalawa sa dumaringil tayo. And pa-shout out din daw kay Kapitan Mar de los Reyes na sa Lapingaw, Bimalay. Congrats. Say mambabati si Roberto Igto Abalos na kanawalan. Okay, congratulations. At kina Kapitan Mar de los Reyes na sa Lapingaw, Bimalay. Ditambalat at sa Lapingaw, dagupan si Kapitan Delpin Di Guzman yang kapoy kalaban. Pero say talagan akeng keng subutos tuditan si akeng will be akeng Perer agdaanggan imbilang imay butos to 200 plus 200 plus. Bukbukor to so kandidaton akeng. Bukbukor to so kandidaton manapilidoy Perer. Sa nickname to, yung kargaton certificate of candidacy to, akeng. Amay-amay, pimaway akeng. Agda balot man in count. Spoil balot. No aman at imbilang da number 3, supawayan to natan ataw-taw. Good morning, kina na classmate Bernadette Dakpano. Batch 72 na Pantal Elementary School. Aya sumagangganan asawa ng Colonel Gaspar Dakpano. Si amiga Wing Maramba, kumusta ka la? Ka-recover ka la, amiga? Samay kasaw mo. Kapiano nabawim su ken. Kasaw mo, may napakapampainawa ka maong. Nakaukulan mo, sumanhaplos na say Paul liniment. Taaya aliwang basta-basta ya liniment. Aya at premium quality liniment ya gawa na Aldrich Corporation. Kaya tinawag ya pambansan liniment para amin ya klasin sakit na lamalaman. Singa body pains, muscle pains, back pains, joint pains, stiff neck, headaches, arthritism, rheumatism, insect bite, sakit sa tiyan, anti-varicose, iwas sa pasma, muscle cramps, and sprains. Ang pauliniment ay may kakaibang therapeutic effects para maibsan ang sakit ng katawan. Ang pauliniment ay may init na tumatagos sa kaibuturan ng katawan. Nagbibigay ng maginhawang lamig sa katawan na tatanging mabangong gamot na nakakagaling. At ang pauliniment ay nag-iisang liniment na may sikap mo extract. Ano nga ba ang sikap mo extract? Ito ang special combination ng mga mabisang imported at local herbal plants extracts tulad ng Pau de Arco from Brazil na may anti-inflammatory, anti-penepex na nanunuot sa pinanggagalingan ng sakit ng katawan. Kaya naman, ang Pau liniment ay hindi lang basta-bastang panghaplos or home remedy para sa sakit ng katawan. Ito ay nabibilang sa drug category at aprobado ng Food and Drugs Administration. Kaya para sa sakit ng katawan, dito tayo sa quality, premium, effective at garantisadong Pau liniment. Ipaw mo yan dahil walang aw sa Pau. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pau liniment. Mabisa ang Pau liniment, may sikap mo extract ingredient. Mabisa ang Pau liniment, mag-Pau liniment. Pau, 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 Pau. Walang aw sa Pau.
Methyl salicylate plus menthol plus camphor is the generic name of Alvid's Pau Liniment. If symptoms persist, consult your doctor. Only in the morning. Hey, si Kuyang Noli Contreras na professional Eagles at i-advance tulay birthday greetings to kinong paring Hill Bautista and congratulatory message to bilang elected kagawad na Barangay 1. Advance happy birthday ko no November 9. Pero bilibak, aliwan tagadtan at Barangay 1, tinalo to ni Raramay taga Barangay 1. Yarital Lara Bimalag, inyanak ng Bimalag. Bilang kagawad, nako wala anting-anting dun talaga ya. Duman-duman talaga yung mabiskag ng sidewalk. Yay babaga. And Kuyang Noli Contreras. Ang apulay malami oras tayo at sayan na programa. Itilak mila lang ula sa balag min pisasalamat at balang sinansakay ya pinablin dumiringal. Kantabay ko ada technical side si Ka Edwin Inong. Talaranan nila sa programan sa pool ng Jarius Bundok. Salamat at sararatay support tayo. Salamat at anos yung pandiringal. Salamat at saratay prayers yo. Diyos tiyag ngina po. Tandaan sa amigo yo, you're one and only in the morning. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Only in the morning. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation. Noon hanggang ngayon, 73 taon sa Dagupan. 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. So what benefit did you get? That is really subject to a condition na ang ganda ng amo mo doon, maganda magiging trabaho mo, makakahulog ka tuloy-tuloy ng pension so that you will be qualified. Yes. Napakahirap din yan, napakaraming kailangan nilang i-consider yan. Before they pass the law, they have to consider all circumstances. Attorney, thank you very much po. Napakamasalimuot po. Meron po kayong gustong i-mensahe o kaya i-plug. Alam ko meron tayo kasing online show, no? Ito yung legal na tawanan at itanong kay dito solusyon ni Castillon. So antabayan na po natin yan po. Anyway, Ed and Lisa, any parting words po paano bago tayo magtapos? Thank you very much, Attorney. Yes, okay, partner, thank you so much, Attorney David. Partner, maraming salamat sa inyo. At samahan niyo pong muli kami sa darating na susunod na Sabado, alas 7 hanggang alas 8 po ng umaga. Ito lamang po sa Isyu ng Bayan. Ako po si Lisa Soriano. Yes, Ed. Attorney, kinapos tayo ng oras, pero sa mga susunod na araw, tayo po ay muling magkakanig. At ako naman po si Ed Rosales Dorado. Maraming salamat. Batiin ko lang yung aking boss sa Perpetual Help College, si Ma'am Marivic Tanyedo, si Dean Tanyedo, at si Dean Amyon naman po, at si Ma'am Alda dyan sa pamantasan ng lungsod ng Muntinlupa. Jerome Padricala po, hanggang sa muli. Isyu ng Bayan. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation sa Metro at Mega Manila at buong bansa. Ito ang 882 DWIZ. Noon hanggang ngayon, 73 taon. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Sapul ni Jarius Bondo. Alamin ang kaganapan sa likod ng mga balita. Sapul ni Jarius Bondo. Makiscoop sa mga puputok na issue. Sapul ni Jarius Bondo. Mainit na komentaryo, malalimang interview, special report, scoop at tips sa modernang buhay. Sapul ni Jarius Bondo. At ngayon, narito na ang batikang